So, ang story po nito ay patungkol po sa paglalakbay patungo po sa katotohanan. Dati po is, nung bata po ko is isa po ako sa tinatawag na miyembro po ng tinatawag na born again Christian. Noong that time kasi, umalis din ako sa ano, sa church na yun is that, um, yun yung tinatawag na meron yung naging against ako sa mga ginagawa or mga practices like sa pag-iyak, yung pagsayaw, mga gano'ng bagay. Then nung dumating yung time na yun is that, naging isa akong freelancer or nagkaroon ako ng ano, sarili kong pananaw tungkol sa ano, sa mga paniniwala. Yun nga, hanggang sa dumating ako nung, from grade 10 hanggang sa ano, grade 10 to grade 12 is that nakapasok ako ng mga iba't ibang religion. Napasok ako sa tinatawag na Jehovah Witnesses, mga Mormons, mga, ah yung mga Mormons, mga Methodist, mga gano'ng religion. Then sabi ko nun is that ano, nung dumating yung time na ano, na sabi ko is parang wala na sigurong ano, wala talagang relihiyon na magpapakita na tinatawag na tunay. Sabi nga kasi dito sa ano, sa James chapter 1 verse 5 to 6, ngunit kung ang nagkukulang ng karunungan ay ang sinoman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana lahat ng hindi nanunumbat, ito ay ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siya sa may pananampalataya na walang anumang kalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itutulak ng hangin na ipinatupad sa magkabi-kabila. So dito mga kapatid is that, nagkaroon po ako dito ng ano, yung confusion, yung tinatawag yun po yung ano, kasi nung nabubuhay pa lang yung mentor ko, yun na yung ipinatatak sa'kin sa isip ko. Since nung grade 10 din ako is natuto rin ako na tinatawag yung tinatawag na debate from ano, mga face to face. Everything na ano, na mga natatanong ko is, sobrang malalim. Dahil yun nga, sa sobrang lalim ng katanungan ko, dahil naka-center sa'kin yung confusion. Kaya nga sabi dito sa ano, sa Bible dito na sa ano, sa 2 Corinthians 11 verse 14 na at hindi kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So dun palang mga kapatid is that ano, ah, puwedeng sabihin natin na ano, na siguro na ito, nakayanan ko yung mga discussion na yun dahil sa yun nga, nakasentro sa'kin yung confusion. Then nung pumasok ako sa Seventh-day Adventist, meron munang isang ano, isang miyembro or kapatiran galing sa ano, sa Seventh-day Adventist Church na in-invite ako. Ang balak ko sana nung that time is yung ano, is pag-aaralan ko muna yung doktrina at sisiraan talaga ang simbahan ng Seventh-day Adventist. Pero nung ano, nung ni-review ko po yung mga kapatid yung tinatawag natin na 28 Fundamental Beliefs. Ni-review from ano, gumamit po ako ng mga iba't ibang salin po ng Bible at tsaka yung mga notes po ng ano, 28 Fundamental Beliefs. Sabi ko gano'n sa sarili ko is that ano, na yung mga turo ng 28 Fundamental Beliefs tsaka ng turo ng Bible is pare-parehas lang sila. Pero siyempre yung, previous back when I was ano, yung tinatawag natin na freelancer, tingin ko sa sarili ko that time is tama yung mga paniniwala ko. So sabi nga dito sa ano, sa Proverbs 12 verse 15, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mata, ngunit ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. So I can consider for myself noon na isa akong, mangmang or hindi ako nakikinig sa mga, tao na dapat is ano, ito yung paniniwalaan kong turo. Kumbaga hindi natin masasabi mga kapatid na lahat ng churches is considered na mali na lahat ng turo. Some of part of the church is considered pa rin na meron silang tama. Sabi pa nga dito sa ano, sabi nga dito mga kapatid sa ano, sa 1 King 8 verse 61 din na, tinanong ko 'to sa ano, sa mga ibang Christian denomination 'to.
kasi ang noon kasi is, sinasabi lang sa akin is that ano, mahalin mo lang ang Diyos, maano ka na, maliligtas ka na. Pero nung binasa ko 'tong unang unang Hari 8:61, kaya't maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kaniyang mga palituntunan at ingatan ang kaniyang mga utos sa gaya ng araw na ito. So, inisip ko rin that time na na ano saan ba ako nagkulang talaga? Dahil ba sa hindi naging yun ba yung tinatawag natin na cherry picking or yung ano, kumbaga mas pili ko lang yung mga bagay na ano, na talata na gusto kong basahin talaga, yun nga. So, dun din kasi sa mga kapatid sa ano, since nung naghanap din ako ng mga iba't ibang relihiyon talaga, meron talaga nakakaranas yung tinatawag na pag-uusig o yung ano, yung ija-judge ka nila na mali yung paniniwala or yung I mean, kinakalaban ko raw yung Diyos, hin hindi daw ako galing sa Diyos, mga gano'ng salita. So meron din dito sa ano, kaya nga sabi din dito sa ano, sa writings ni Ellen G. White, sa Communion with God, 69.5 to 69.6, he measures every trials. God in his great love is seeking to develop in us the precious grace of his spirit. He permits us to encounter obstacle, persecution, and hardship, not as a curse, but as the greatest blessing of our lives. He measures every trials. He watches the furnace fire the must test every soul. So dun pa lang mga kapatid sa mensahe niyan is ano, is part talaga, na-realize ko rin na part pala ng buhay din na talagang merong mag-uusig, may mga mas maninira sa'yo. So sabi nga dun is ano, makikita, tayo is nirerepresenta tayo bilang isang ginto. Kumbaga is 'pag dumaan tayo sa apoy is that makikita natin kung sino yung mga tunay at saka hindi mga tunay. Kaya nga sabi din dito sa ano, Second Timothy 3:16 na which is eto is ano, pinaniniwalaan ko rin na ano din talaga, na hindi na mali lang yung kinaaniban I mean mali lang yung kinaaniban ko, pero, yung yung mensahe ng Biblia is that nagkulang talaga ako dun. Kaya nga sabi dito sa Second Timothy 3:16 na ang lahat ng mga kasulatan at na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsaway sa ikakatuto ng nasa sa katwiran. Kasi that time kasi is naniniwala din ako dati sa ano, sa tinatawag na once saved always saved. Pero nung binasa ko yung statement naman dun sa ano, sa isang Baptist, preacher na si Charles Stanley, ah, nagulat ako dun kasi sabi sabi ko rin na kahit pala na ano, kahit kahit na maging unbeliever ka pala is ano, maliligtas ka pala. Yun yung ano, kaya reason din is may mga bagay or mga reason talaga ako na kung bakit talaga umalis ako sa mga church talaga. So yun lamang po kapatid ang ano, ang mashi-share ko po. Okay, okay, thank you, brother JV. Marami ka palang dinaanan na mga paniniwala, brother JV, ano? Yes po, ano po that time na nung nung mga grade 10 ako hanggang nag-grade 12 ako, actually ang total po lahat na napasok ko pong religion is 10 po. 10 lahat na napasok kong religion talaga. 10, ano? So against anong born again 'yon? Anong specific na pangalan na born again yung kinabgisnan mo na relihiyon na sinasamahan ng mga magulang mo? Under po ako sa ano po, sa tinatawag na Miracle Living Christ Ministry po, which is ano siya, yun po is ano, yun po yung pinagsisimbahan po talaga ng lola ko, which is dun po ako sumasama po. Yung founder ba dyan, yung si Almeida? Hindi ko na po kilala po yung mga ano, founder po dyan eh. Jesus Miracle Crusade? Parang ganun po. Ah, mm.
So, paano ka naman nagiging, alin ba una, Mormons o Jehovah's Witnesses? Po? Alin ba ang una, pagiging Mormons o Jehovah's Witness na sinalihan mo rin? Hindi ko na rin po matandaan po yung pagkasunod-sunod, pero ano po, yun nga po, may mga pinasukan po ko mga Methodist, Jehovah Witnesses, Mormons, mga ganun po. Actually, hindi ko talaga po masunod-sunod kasi ano, matagal na rin po kasi yun eh. Oo. Yung inaayawan mo doon sa yung ganong religion, yung mga born again, actually born again naman tayo, no? Opo. Pero ika nga ay sila talaga yung sabi makilala natin yung born again kung sa pagkakilala, ayaw mo yung pagsasayaw at yung pag-iyak, tama ba? Yes po, kasi ano siya, based sa ano, sa nakuha kong information po dun sa, ano, sa isa sa mga YouTube is ano daw po, ang tawag daw po dun is yung emotional aspect po. When we say po kasi na emotional aspect is parang yung music po ng isang bagay is na parang kunwari kung malungkot yung kanta na yun is napapadala rin tayo sa kalungkutan. Pati din po sa mga mensahe po, doon din po tayo na ano, nadadala po. Meron din, yun nga po, meron din po mga iyakan, mga ganon, may mga natutumba, mga ganon po. Kaya yung ano, bago po ako nun umalis sa church po talaga yun is ano, ang ginawa ko nun is nakipag-discuss po ako sa pastor nun na ano, na mali po yung ginagawa. Pero ayaw talagang makinig. Kaya ginawa ko na lang po is ano, tumalikod din po ako sa pananampalataya po ninyo. Hmm. So talagang hindi mo type yung pagsasayaw, yung pag-iyak at saka sa emosyon lang ano? At actually mga Opo, yun po. kaibigan, wala naman talaga silang dagdag pa ng mga toro ano? Ah, well, anong paraan brother GV na 10 years ano, grade 10 ka, 'di ba? Grade 10 ka umalis sa Yes pagiging po, born grade again? 10 po ako nun. Yes Grade po. 10, no? So talagang ikaw ay mapag-sorry no ng katotohanan, okay? So by the Actually po way, that time kasi ano, actually that time po kasi sa ano po ako eh. Yun nga po, nakikipag face to face debate po ako sa mga ano po, sa mga pastor po para masagot lang po yung mga katanungan ko po. Kumbaga ginagawa ko muna is preparation, then nire-review ko yung mga ano, yung mga doctrines, kung tugma ba ito or hindi, mga ganong bagay po. mhm. Okay. So ngayon, no, kamo sinabi mo kanina na sa pagpasok mo sa Adventist, yung pumasok ka sa simbahan, inaralan mo ang 28 fundamental beliefs para sisiraan mo, tama ba 'yon? Yes po, balak ko talaga pong siraan ng ano, ang Seventh-day Adventist. Kumbaga sana is ano, yun nga po, yung sinabi ko po nung kanina po na ang plano ko talaga is ano, i-reviewin ko muna po yung mga context, yung mga ano, yung mga scripture reading, bago ko ma-review yung mga writings yun, doon ako ano, parang balak ko rin na bumanat ko sa ano, sa church ko talaga. Mhm. Kaya lang, ano rin ang nagtulak sa'yo? Bakit talagang tinuloy mo na lang na maging Adventist? The reason is that hindi sa ano, hindi sa tao, hindi sa ano, hindi dahil sa tao or sa ano, sa sa mga tao na behavior, kundi nakikita ko rin po sa Seventh-day Adventist na yun nga po, yung practice, yung belief is applicable talaga. Yung turo talaga ng Bible sa ano, ginagawa talaga ng Seventh Day. Kasi natandaan ko po itong words na ito eh, na makikita natin na ito ay tunay na iglesia kung yung Biblia is nangunguna kaysa sa simbahan. Kasi kung simbahan ang nanguna at ang Biblia ang pumangalawa, kumbaga ang turo ng Diyos at ang turo ng tao is mahahalo po siya. One of the preacher po din na ano, ng Hope Through Prophecy na Seventh-day Adventist po, di po si Dustin Preston. Ito yung pinaka-favorite quotes ko po na pinapakinggan ko sa kanya. Sabi niya dun is if it is in the Bible, we want it. If it is not in the Bible, it is not for us. So doon pa lang is ano, yung message pa lang din is that kung yun nga, kung ito yung turo ng Biblia, tatanggapin natin. Pero kung wala siya sa turo ng Biblia, at aalisin or tatanggihan natin 'yan. Mhm. So, okay. So ito yung pinanigan mo, itong mababasa po natin sa 1:7-17.
Kung ang sinumang tao ay nagsiibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ito yung sinabi ng Panginoon na malalaman po natin ang katotohanan sa magitan po ng turo at hindi sa pangalan at hindi sa emosyon. Kasi kapag makikinig ka ng mga awit nila, no? Yung halimbawa, awitin nila yung kay buti-buti ng Diyos bago merong paiyak-iyak, ano? Siguro din brother, sa kahit sa mga worldly song po talaga madadala rin tayo sa mga music talaga. I mean, madadala tayo sa emotion talaga pag napapakinggan po natin. Kumbaga guys, ang music po talaga siya universal po talaga siya eh. Kaya kumbaga talaga, music talaga ang pinaka number one na manipulator talaga sa buong mundo para sa akin lang. Mm-hmm. So, ngayon, brother JV, 100% naman talaga na naniwala ka sa turo nating fundamental beliefs na talagang iyan ay nasa Biblia. 100% na ba? Amen. Yes, naniniwala po ako. Amen. Actually, since nga po, yun nga po, bago po ako nag-Seventh-day Adventist, talagang nireview ko po yung mga writings po ng 28 fundamental beliefs bago po ako kaso wala po ako naging laban kaya nag-agree na po ako sa na umanib talaga sa Seventh Adventist po. Ayun po na ang kasabihan, Brother JB, na if you cannot beat them, join them. Kasi hindi mo talaga pwedeng mapasinungalingan ang aral ng Adventist, of which ang aral ng Adventist talagang nasa Biblia at patnubay ng Panginoon, ay dahil hindi mo kayang baliin, ay sumunod na lang, di ba? Baka may tanong si Brother Arnie. Brother Arnie, baka meron kang katanungan, Brother Arnie. Hello, Brother Arnie. Good morning, Brother JB. Ang tanong ko lang, kasi yung 28 fundamental beliefs, nandun yung kay Mrs. Ellen G. White, kasama na rin doon. Kasi marami kasing talagang nako-convince sa doktrina ng Seventh-day Adventist Church, pero pagdating kay Mrs. Ellen G. White, hirap na eh. Minsan, yung ating mga layman, yung ating tagapagturo, pagdating kay Mrs. Ellen G. White, kung pwedeng ipahuli o kaya binyag na muna bago, paano mo natanggap yung turo ni Mrs. Ellen G. White? Kasi kanina gumamit ka eh. Kasi mahirap talaga ito ipasok doon sa mga marunong na kagaya mo na dumaan ng mga ibang sekta. Tapos, pwede kang makumbinsi sa mga ibang turo dahil nakita mo talagang sa Biblia, pero kay Mrs. Ellen G. White, hirap talagang ipasok o kaya tanggapin. Paano mo natanggap si Mrs. Ellen G. White? Kasi nga po, sabi nga dun sa kasabihan nila, truth hurts po talaga. Kumbaga, ang katotohanan talaga is masakit po talaga. Pero kung andun talaga yung parang tinatawag na Christ-centered sa buhay mo, at kung ano talaga yung, yun nga po, kung ano yung salita ng Panginoon at yun din sumasang-ayon din sa sulat ni Ellen G. White is siya, agree po talaga. That time din po kasi nung nag-Seventh-day Adventist na rin po ako nung pa lang, nung pa lang din ako, nung baguhan pa lang ako sa church ng Seventh-day Adventist, sabi ko gano'n sa sarili ko din na hindi ko din accept na si Ellen G. White yung isa sa mga tinatawag na prophet. Pero may nabasa rin po kasi ako that time sa writings ni Ellen G. White na hindi niya kiniklaim talaga na prophet. Pero sa vision pa lang kasi is possible din po na ang babae is nagkakaroon din siya ng mga vision. Based nga po dito sa Joel 2:28 na sabi ito, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your son and your daughter shall prophesy, and old men shall dream dreams, and your young men shall see vision. So doon pa lang sa mensahe po ni nagkakatotoo po talaga yung mga vision ko ni Mrs. White po. Okay, Brother JB, follow up lang po sa ulit. Ay kasi, di ba sabi ni Apostol Pablo na hindi basihan ang sumunod sa kautusan para maligtas yung tao. Dumaan ka sa ibang sekta, siyempre, once you are saved, always saved, Manampalatay, sinabi mo yan kanina. Paano ka na-convince sa Adventist doctrine na ang sumunod sa kautusan ay kinakailangan pala sa buhay ng manampalataya? Kasi yun eh. Kasi dumaan ka sa ibang sekta talaga na di ba sa Adventist, bawal yung baboy na sa pagkain, maraming Tapos sumusunod tayo sa araw ng pangili ng Sabat.
paano ka na-convince mula sa once you are saved, always saved? Tapos nandoon ka sa pagsunod sa kautusan, samantalang sinabi ni Pablo na hindi basihan ang pagsunod sa kautusan para maligtas ang isang tao. Apo. Kumbaga ako bilang isang Christian, bilang isang member po ng Seventh-day Adventist po is naniniwala pa rin po naman ako na ligtas pa rin po tayo sa biyaya. Based po dito sa Ephesians 2 verse 8. Oo naman, oo. Sabi nga po dito, sapagkat sa biyaya kayo nang ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob sa Diyos. Pero hindi porket po na sinabi na hindi sa pamagitan sa biyaya, hindi na natin susundin ang kautusan ng Diyos. Kasi sabi nga dito sa Romans 3:31 na niwalaan kaya natin ng kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So doon pa lang is makikita na natin na obligation, na parang obligation din natin ang pagsunod talaga sa kautusan. Maraming salamat, Brother JB. Nawa ang ating mga tagapanood ay marami po tayong natutunan sa isang testimony ni Brother JB na nagbibigay po sa atin ng alam ko na inspirasyon upang tayo din po ay mabuhay na magiging mas matibay at tapat sa ating Panginoon kaysa dati. Thank you, Brother JB. Back to you, Sir Edwel Hortaliza. Sir Edwel. Ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong panawagan sa mga dati mong mga kapatiran sa iba't ibang mga iglesia na iyong dinanan? Ano po ang iyong panawagan sa kanila, Brother JB? Siguro pues magkaroon po tayo na yung tinatawag na hindi lang siguro yung pagiging isang tagapakinig lamang po, kundi basahin po rin natin lahat ng mga sulat na hindi lang po kay Mrs. White. Try din po natin na saliksikin po yung mga sulat ng ibang churches po. Kaya nga po sinabi po dun sa 1 John po na subukin mo lahat ng bagay. So doon pa lang is para makita natin kung ito ba ay nasa totoo o hindi. So isa pa sa pwede na maparating is is that yung kaalaman na nalalaman natin is yan ay magiging isang pamana para sa ating sarili upang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman at mas lalo pa natin makilala kung ito ba talaga ay nasa tunay na Diyos o hindi. Anyway, tama naman yun. Tama yung dapat alamin din natin yung kanilang mga sulat at kanilang mga aklat. Nang sa ganun maipaghambing po natin at suriin ang lahat ng espiritu. Ika nga, no? So yun po naman, Brother GB. At kumusta, Brother GB, yung iyong ministry ngayon? Ano yung ginagawa mo habang ikaw yung nag-aaral ngayon bilang third year nursing student? Paano mo naipahayag ang katotohanan sa iyong kamag-aaral? Kumbaga, actually po nung nandito po ako from Santiago po is tumipat, nag-boarding po ako dito sa sa Kawayan po. This is my first time lang din po na makapagsalita po dito sa from 5 sa loob ng 5 taon sa loob na nagsilbi sa Panginoon. Kumbaga, dito lang po ako natuto po na magsalita pero kailangan ko pa po na improvement po. Improvement, siyempre kailangan improvement eh. Saan ba nagsimula ang pagiging eksperto? Doon sa umpisa ng minsan pagkakamali minsan, normal naman yan. Huwag tayong mahiya sapagkat diyan po tayo matututo. Ano ngayon, ikaw ba ay nangunguna sa mga kabataan diyan ngayon sa may Kawayan? Kawayan pa lang po sa Isabela po dito po. Kawayan Isabela. Isabela. So, ikaw ba ay group leader or small group leader or AY leader? Ano po papel natin sa iglesia ngayon, Brother JB? Wala pa po ako kumbaga mas sabi ko na lang po is better na lang po na maging kung minsan pwede na lang po ako na maging taga balita tungkol sa salita ng Diyos
Then gusto ko rin po na may istorya din po tungkol sa mga bagay na naranasan ko po talaga. Parang ano siya, gusto ko Ah, is may ikapupulot sila dun at yung mga dapat tsaka di dapat ginagawa yung I mean dapat yung mga ginawa ko nun na hindi dapat puwedeng gawin, sana isundin dapat nila yung ano, yung parang sinasabi ko rin. ah. Okay, thank you very much, Brother GB. At ano ang Thank you rin iyong po brother. ano yung huli mong pananalita, Brother JB, ano, bago tayo magtapos mamaya? Ano yung iyong last word, masasabi? Ano yung iyong ika nga ay admonition, panawagan sa mga dati mong kapatiran sa ibang pananampalataya? Muli. So one word lang po yung ano, yung bibitawan ko po. Yun po yung tinatawag na saliksikin po natin lahat. Saliksikin po natin ang ano, ang turo po ng bawat iglesia po. Yun lang po. Mhm. Okay, hiningan din po natin si Brother Arne kanyang mga pagbate. Brother Arne, no? Yung mga pagbate, Brother Arne, kung meron ka pa o kung meron ka rin konting itanong pa, sige, meron oras pa naman tayo, Brother Arne. Wala na po. Nais ko lang pa salamatan si Brother Chevy sa panahon na ibinigay niya. Nagkaroon po siya ng oras dito po sa Walanggam Pabalita Online Ministry. At ito'y maging inspirasyon sana ng ating mga kabataan din